Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Symph, Secuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Nandito tayo ngayon sa Capsu Balay Agribusiness Incubator in Capiz State University, Mambusaw Campus. We have Santa Carmen Dumalag Farmers Marketing Cooperative with its main product, Sinamak Pure Coconut Vinegar, na later ipapakita natin. And we have its founder and chairman, Rodrigo Fidalgo, and co-founder, Mirna Fidalgo. Hello, sirs and moms. Sir and ma'am, kamusta? Good afternoon, sir. Magandang hapon. So, ayan, magandang hapon. And we have here partners in business and partners in life. Yes. So pagkukwentuhan po natin yan, kung paano kayo naging partner sa business and also kung paano ang pag-navigate sa business bilang kayo ay also partners in life. Pero siguro I let you do the introduction muna po about the cooperative. So, ano nga ba po ang Santa Carmen Dumalag Farmers Marketing Cooperative? Okay. So, thank you, sir, sa oportunidad na kung saan mabahagi namin yung konting kaalaman at nung na-experience namin kung saan kami noon, kung ano kami noon at ano na kami sa ngayon. No? Opo. Okay, so ang Santa Carmen Farmers Marketing Dumalag, binubuo ito ng isang kooperatiba, no? Na kung saan may mga members kami diyan, no? Okay, so bakit ba ginusto namin maging isang cooperative? At ano bang talagang maitutulong Opo. dito sa lipunan o sa mamamayan? Ano nga ba ang cooperative? Yes, so ano gid ba ang cooperative? Ang cooperative ibig sabihin nun na nasa sa isang bahay na sa loob ng bahay may mga membros ang family. So, yun lang ang pagkaka-explain ko. Although marami pa yun, pero yun ang halimbawa na sa isang bahay, marami kaming members ng family. So, ang isang pamilya o isang kooperatiba, nag-uusap-usap, ano dapat nating gawin at kung may gagawin tayo, anong maitutulong sa atin. Yun. So, yun, nabuo namin yun dahil ang gusto namin na ang kooperatiba makatulong talaga sa mga membro at sa buong mamamayan ng aming bayan o mismo sa province of Capiz. Pero siyempre hindi lang yan. Gusto rin namin na makatulong pa sa buong Pilipinas. Although sa ngayon, hindi pa namin siguro magagawa yon, pero yun ang target naming maging future. Okay. Ang meron ngayon sa aming kooperatiba, marami kaming grants na ibinigay ang ating mga government offices o agencies. No, siguro hindi naman masama kung magbanggit ako dahil Sige po, opo. na ano namin na-enjoy na sa cooperative, ano? Number one, ipakilala ko na kami andyan sa under kami sa Philippine Coconut Authority. Na Philcoa. kung saan ito yung uniform namin na nakalagay dyan is coconut Coconut Farmers and Industry Development Plan, no? CFIDP. Yes po, CFIDP. So sa CFIDP mayroon silang mga 13, 16 agency na kung saan nagsusupport sa amin. Pero ang na-enjoy lang namin sa ngayon, andyan si DTI, ETI, si TESDA, and then si EBI. Balay no? ABI. Yes, Balay EBI. Capsu Balay ABI. Nga kung saan nandito kami ngayon. Okay. So, patuloy tayo. Yung 13 agencies na yan ay ang
obligasyon nila sa amin o obligasyon din naman namin sa kanila yung lumapit kami sa kanila na kung saan doon namin hihingin yung ma-enjoy yung pondo na kung saan, binigay na sa kanila ng Philippine Coconut Authority. Dinownload na sa kanila yun or ano, so hindi ko na babanggitin muna yung wala pa, hindi pa namin na-enjoy. Oh, tapos, siyempre ang amon lokal, ang amon nga munisipal, sa provincial, so sa tulong sa aming Senior Coco sa Banwasang Dumalat, kag sa province of Capiz, sa office ni Governor Ferdinand Castro at sa office man sang, Provincial Agriculture si Cecilio Picundo, board member, naka-avail kami sang 1 na nga green lang nasa sa'min. So ngayon, patuloy na kaming gumagawa ng mga product namin. Hindi na hadlang sa amin yung wala kaming kapital, hindi na hadlang sa amin yung wala kaming, silungan. Kasi ang binigay doon para may silungan kami, may konting opisina, multipurpose hall, and then ang amon nga, kailangan start capital para sa amon organic fertilizer. Na kung saan gingrant man na sang Philippine Coconut Authority ang amon da nga machine. So, in the same time na-enjoy man namin kay yung napo-produce naming product ang buyer namin mismo ang Philippine Coconut Authority. So, binibigay sa amin is may incentive kami per sack. Okay, so natutuwa ako na maganda na ngayon ang, kinahinatnan nito. Okay, so bago ko tapusin baka maubos ko, hindi na makapagsalita ko, ibigay ko muna sa Sige kanya. At the same time, pwede ko naman siguro na At kung may saka kulang pa. at may tanong pala po ako about sa cooperative. Siguro ano lang din, so parang ang nangyayari, so sila Philippine Coconut Authority, sila DA, ang main na napupuntahan ng parang mga suporta nila ay sa cooperative. Kasi ang Yes. gusto ko tanungin, bakit ang mga farmer ay gugustuhin sumali sa cooperative? Ano yung parang problema ng mga farmer, ng mga individual farmers na nasosolusyunan ng pagkakaroon ng cooperative? Good answer. Sige, baka si ma'am po ay gusto sumagot doon. Teka muna, sige sagutin sir, ko sige muna po. 'to sir para bago tayo pumunta do'n. Okay. Ang totoo niyan sir, si DA nagbigay na sa amin sa mga makinarya, like harvester, tractor. Sa cooperative po? Yes, So, magshi-share yung mga farmer doon or paano siya magagamit ng mga individual na mga okay, farmers? so gamit namin through business, para lumaki yung ano namin, yung co-op namin, at the same time ma-enjoy din sa mga members yung, may dividendo sila every year. Kung depende sa kita ng Ng buong cooperative? Yes po. So, mas gaganahan din yung mga farmers na galingan kasi 'pag kumita yung cooperative, kasama sila dun. Kasama sila. Tapos yung mga cooperative, andun yung mga makinarya, yung mga machines na pwedeng hiramin or pwedeng gamitin ng mga farmer para mas mapadami yung Yes. yung products, produce kumbaga. Yes po. So, mas sasagana yung buong cooperative. Tama po. Okay. So, dagdag ko lang sir, baka makalimutan ko mamaya, naalala ko na. Bakit dito kami sa coconut? No, okay. So, ang coconut, binalikan ko 'to huli na dahil galing ako dito sa bilang magsasaka yung tatay ko, at the same time nawalan kami ng sakahan dahil hindi nagbayad ng arkila sa may-ari, binawi sa kanya. So, naging farm worker na lang kami. Ta's pumunta ako ng Maynila, ay nakapagtrabaho naman ng maayos sa isang multinational company, pero sabi ko nga, sa 16 years kong trabaho, parang hindi ako umaangat. Although tama lang, pero parang hindi angat. Sabi ko balikan ko dito sa province. So bumalik ako, yun, ay pakalat-kalat yung mga niyog nung araw. Tapos naawa ako sa mga nagtatanim ng niyog na mga tatanda namin nung araw, sisipag nila. Pero nahulog lang yung niyog, hindi ginagalaw. Samantala dun sa Luzon bibili ako ₱35, gagawin kong
virgin coconut oil, B0 nga. Personal lang namin gamit yun nung araw. So, bumalik ako rito, nakita ko, sabi ko, dapat makatulong ako dito sa mga co-farmers ko. So, yun, wala pa akong masyadong alam noon, pero dahil sa training na natatanggap namin under sa program sa CFIDP, pagi kay Sir Andy Laurella din, na siya din yung talagang nagtutulak sa amin at in-undergo kami sa lahat ng training and seminar. Hindi lang sa pag-process kundi pati sa kung paano mag-handle ng business. So, yan, kaya kami nagbi-business na ngayon. At masaya ako na gusto ko sana sa mga coconut farmers na kung paano nila pinahalagahan ang palay o yung rice at paano nila na nalalaman na makatulong sa kanila. Pero sa ngayon, dapat alam na nila na ang rice at ang coconut ay talagang pareho na makakatulong sa buhay nila, sa kahirapan, no? Ay kasi ang masabi ko lang sa isang buong niyog na lahin ay nakaka-produce kami ng daw hindi ako magkamali 14 products. 14 products. Kasi paano halin sa kukuhas, na-convert namin as ingredient dun sa organic fertilizer namin. Fertilizer. Then yung kukupit niya, yun nandun din. Kokopit. Okay, kokopit, nandun din. Tapos siyempre, ang virgin coconut oil, VCO. okay, so yung gata, nandun din. Tapos gata. yung sap o yung suka, ito na yun. So Suka. mabubuhay namin yung kabuhayan ng magsasanggot o mananggite. Yan yun. O tapos yung paya, gawin naman namin na briquetting, charcoal. So yung sabaw nun ay nagagawa namin sa ngayon, gina-practice namin kung paano namin ma-develop ang tinatawag na energy drink. So ongoing pa na siya. Kaya dinidevelop pa lang namin na. Pero tapos siyempre ang market naman nito sa tulong ni EBI, kita mo may mga display kami diyan. Tapos naghihingi si EBI ng product, wala na daw, ubos na daw. Tapos sinosyo din naman nila sa natawag na Farmers Day, no? Iba-ibang pagtukid. Tapos nandyan na rin naman kami sa trade fair ngayon, ongoing na nga sa ngayong 5, no? April 5 to 11, may trade fair kami sa SM Mall sa Roa City, no? So makikita natin ang products ng coconut diyan. Masasabi ko lang sa mga taga-Capiz, buhayin natin ang mga coconut para sa mga coconut farmers. Para mahalin nila katulad ng pagmamahal sa rice ang coconut. Kasi nalulungkot ako, sir, pagka yung namumunga na yung coconut, ginagawa nilang lumber. So sayang. Hindi pa nila na-experience. So paano makatulong ito sa ila sa ngayon? Pero siyempre, bilang kami ay processing, nagpa-process na kami ng product, nagpapasalamat din kami sa PCA. Although nagtatanim kami, pero mas marami sila magtanim, 1,000 o 1,000 of hectare o 100. Pwede sumobra pa dahil tuloy-tuloy na ngayon at nag-umpisa sa first district kayo, nandito na sila sa second district. So hindi kami maubusan sa tinatawag na ROMAT. Okay, so yun lang muna masasabi ko, sir. Sige, si Ma'am Mirna, baka may gusto po kayo idagdag. Nasabi nyo, natanong nyo kanina, sir, na paano makakatulong ang cooperative sa mga farmers. I-elaborate ko lang, sir, no, una sa rice farmer. So
'pag pumasok ang trader, sir, yung middleman na tinatawag, gusto lang nilang bilhin ang mga ani, palay ng mga farmers sa gusto nilang presyo. Oo. So, ang mga kawawang farmers, hindi sila makapagpresyo nung talagang presyo ng palay nila. Okay. So kung nandiyan si cooperative, sir, pwedeng ang cooperative mismo ang bumili ng mga produce nilang palay, sir. And then ang cooperative mismo ang magbebenta doon sa NFA, which Diretso is, na. yes sir, mas malaki. Mas malaki ang kumbaga, minsan kasi sir, binibili lang ng mga trader sa halagang 13 pesos per kilo ang mga rice nila, sir. And then ibabagsak naman ng trader sa NFA, dinadry nila para mas malaki. So almost sa 1 sack, kumikita ang trader, sir, ng almost 500 pesos. Okay. According lang yun sa estimated ko lang, sir. So, sa halip na yung 500 pesos mapunta sa farmer, sa kanila na pupunta. So, sila yung mayaman, sir. Yung mga trader, mga middlemen. So, kung cooperative, sir, pwede naman namin bilhin ng mas mataas dun sa 13 pesos. And then kami mismo ang kasi may tinatawag silang passbook sa NFA na authorize ang mga cooperative na magpasok ng mga palay. So, Okay. So, mas mataas na mas mataas na halaga at bentahan. At the same time, sir, kumita ang farmers, kikita din ang cooperative. oo. So, napoprotektahan din ng mga cooperatives yung kita nga ng mga farmer. Hindi Yes, na nababarat, hindi na Yes, sir. ngayon po, so parang yun yung benepisyo ng farmer sa pagsali sa cooperative. Ang cooperative naman po, lang din, parang bakit gugustuhin ng cooperative na mas maraming farmers yung sumali sa cooperative? Hindi naman, sir, actually na gugustuhin. Kasi, sir, parang Para sa farmers talaga siya, oo, para sa parang kumbaga, let's say na kumbaga kalakalan na mahirap magdala ng maraming Okay. tao. Unlike na, kasi yung minsan hindi rin natin maaano yung ng tao na although member siya ng cooperative, manghingi siya ng demand eh. Nasaan na yung ko, ganito, member ako ng cooperative, kailangan ganito. Marami siyang demand. So, parang reality na yun sa sa tao. So, hindi naman kailangan ng cooperative na maraming Okay, maraming members. So, as long na ang mga members nagko-cooperate from the word Kaya cooperative. cooperative. Yes. So, aanin mo naman, sir, ang marami kung hindi Okay, naman sila nakikipag-cooperate. Mga okay. ilan-ilan lang ang tapos pagdating ng lahat makikinabang. Di ba? Parang unfair, di ba, sir? Okay. Oo. So, bali po, ang cooperative, para siyang grupo, samahan ng mga nagko-cooperate na farmers na nagtutulungan kasi pag nagko-cooperate ka, mas malaki yung kita ng kabuuan at mas malaki yung babalik sa bawat farmer. Yes, definitely, sir. Dugan ko lang. Sige, Bali, sir. dugan ko lang, sir, sa tanong mo, sir, na kailangan ba talaga ang maraming members, no? Although tama naman siya, no, hindi naman kailangan ang maraming members. Although kung gugustuhin ng bawat isa na gusto nila magpa-member, bukas naman ang cooperative para sila ipa-member. Pero at the same time, undergo sila sa natawag na orientation. Okay, So, okay. papaliwanag sa kanila bakit ka ba, tanungin sila bakit ka ba magpa-membro sa cooperative. So, kung magpa-membro sa cooperative, ano ba ang nakita mo sa cooperative na makatulong sa'yo? At the same time, ano kaya maitutulong mo din sa cooperative? So, dapat ganun ang Okay. pagpapaliwanag sa kanila. So, once nga nagpa-membro sila, means naintindihan nila na may maitutulong pala ang cooperative sa kanila. Mag-i-enjoy pala sa mga benefits, etc. At the same time, dapat tumulong din sila sa cooperative. Tama. Yun, sir. Ayun. And then, yung inyong cooperative, tama po ba na mga coconut farmers ito mainly or hindi naman? Kasi po parang ang main nyo ng mga produkto ay yung mga coconut nga eh. Okay. So, good answer, sir, no? Kaya baka mayroon na ngayon na nakikinig din.
Although ang pinafranan namin is coconut, no? Dahil yun nga, sinabi ko kanina, gusto ko tangkilikin lahat ng mga dito sa Visayas, sa Region 6, lalo na sa Capiz, na ang niyog kung paano nila minahal yung si rice, dapat gano'n din ang mahalin nila si niyog, no? Ingatan nila at alagaan din, no? Para magkaroon ng maraming bunga, siyempre maraming income. Okay. Although cooperative kami, hindi naman kailangan na dapat coconut farmer siya. Okay, opo. Ay lalong-lalo na dito sa area namin ng Capiz, mayroon diyan na may rice siya, pero at the same time may mga aflan na tinataniman nila ng coconut. So, matawag natin na ano sila dual. Okay, dual. Tapos mayroon din naman na mga businessman na gusto din magpamembro sa cooperative dahil siguro nakakita din sila ng opportunity na makaka-enjoy sila sa mga benefits, lalong-lalo na kung mag-o-offer kami ng mga loan. Pero sa ngayon kung hangga't maaari hindi muna namin 'yan ini-implementa. Pero may mga lumalapit sa amin na gusto lang nila pumasok yung palay o yung rice sa kooperatiba para na maidirekta namin sa NFA. Okay. Pero ang priority namin dito as a farmer, hindi businessman. Okay. So, yun lang siguro. And then ngayon po i-highlight natin nga ang inyong mga produkto. So, I think parang bestseller nyo itong si Sinamac Pure Coconut Vinegar. So marami po kayong mga produkto kasi ang coconut nga sabi nila is it's the tree of life kasi lahat ng bahagi nito from the shell, from yung meat, yung balang meat, yung juice nito ay nagagamit sa mga pwedeng kainin, pwedeng inumin, hindi mo binanggit kanina. So siguro po padaanan na po ulit yung produkto and siguro mas pag-usapan natin itong si Sinamac Vinegar. So siguro pa-share lang po about the products, kung ano yung mga yun. And then siguro po pakwento ko ano ba talaga itong si Sinamac Vinegar, saan ba siya ginagamit, saan mo siya sinasawsawan. So ayun po. Okay. So siya naman. Sige po. Actually sir, no, marami kaming line of products. Ang una naming dinevelop na product is ang virgin coconut oil. So, naubos na kasi sa hindi ako nakapagdala, naubos na yung display nila dito. Yun sana yung target ko. So, yun yung unang line of product namin. So, ang VCO po, para saan ba siya ginagamit talaga? Ang virgin coconut oil? Marami oil, pangluto, ganyan. Pwede siya, sir. Sa lahat ng gamit ng oil. Pwede sa tao. Bata sa pagtanda. Yes, sir. Pero pwede rin siyang i-intake. May health benefits din po siya. So, andyan lahat ng health benefits. Pwede siyang sa skin. Kasi ang virgin coconut oil is ginagamit din siya sa mga drugs. May mga drugs na hinahaluan ng virgin coconut oil. And then meron din sa mga food, sa mga cosmetics. So, yun ang una namin dinevelop, ang virgin coconut oil. So, naging saleable naman siya sa market. Kasi meron kami dyan sa Capiz, sa Rojas City na OTOP hub. One trade, one product. So, nandyan lahat ng mga MSMEs at saka mga entrepreneur ng mga product nila. So, dinideliver lang namin. Sa tulong ng DTI, nagpagawa sila, parang nag-hire sila sa isang condo ng isang unit na doon dinidisplay lahat ng mga product ng mga MSMEs at saka mga entrepreneur. So, sa tulong nila, nakakaano naman yung product namin. Kumbaga nakakasabay naman sa market. Then, sa mga trade fair, merong mga trade fair sa Iloilo, SM, Robinson. So, kaya lang, sad to say na
maybe i-produce pa namin yung FDA para maka ano kami sa outside, sir, sa mga international. So, para makapasok kami sa market nila. And then, nag-ano kami, sir, ng sinamak. Kasi nga, sir, yung sinamak namin is, pure coconut vinegar. yes, sir. Fermented po. Paano nga ba naging suka ang coconut? Paano nagiging maasim ang coconut? Piniperment siya, sir. Oo, piniperment siya ng about a month, sir. So, ang mga ingredients niyan, sir, meron siyang ginger. Oo, tapos yung luya. Oo, yung langkawas na tinatawag, sir, dito, yung parang wild ginger siya, sir. So, meron siyang... Ito po ba yun? Itong ano dito, ito? Oo, sir. Tapos meron siyang yung ano may ahos? Yung bawang. Opo, oo. Garlic din, garlic bawang. Ito yun yung mga semicircle dito na mga ano. Ayan. So ito, sili. Sili, sir. Oo. So, ang tagline namin, sir, is ang sarap sustainably sourced. Because lahat po ng ang masasabi ko lang natural siya lahat, sir, because from yung mga ingredient na, sir, is tanim namin lahat sa farm. Sa farm ninyo and fresh, sariwa, ano? Yes, sir. Ang nakalagay nga po dito, ano, sustainable community farming. Yes, sir. SUWAC. Yes. Siguro tanong ko lang din po, ano yung parang ano, ano yung mas kinasarap nito compared sa ibang suka? Or bakit bibilihin to ng mga tao? Wow, good question, sir. Sasama to sa mga ano, sa mga danggit, mga longganisa, pwede rin. Wow, good question, sir. Sagutin ko yan, sir, through my experience. Okay. Siyempre, hindi ko nasasabihin yung edad ko. Pero sa mga panahon ng 80s, 70s, so, na-enjoy na ng mga matatanda namin yan nung araw. Na wala pa yung mga synthetic na mga suka, sir, no? So ngayon, siyempre, bilang isang Pilipino at kung may anong lumalabas na product, though curious kita nga i-take natin kung ano siya, no? Pero at the same time, binabalikan ko to, sir. Una, organic siya. Organic. Pure coconut sap, no? Tuba. Tapos piniperment lang. Yun nga lang, ang masasabi ko lang, dapat once na piniperment natin siya, ingatan natin. Kailangan malinis. At the same time, bago na magpunta yan sa market, dumadaan muna sa may mga proseso kami na ginagawa dyan, sir, na hindi basta suka na siya, basta nalang ilalagay yan. So, may ginahintay kami na parang moisture niya, na pag yun ang lumabas sa kanya, so ibig sabihin nun, pwede sa market. Kung hindi kami aware sa ganon, pwede na sa market sa minsan, yung lasad o labot, kung tawagin dito sa amin, nagkakaroon yan, sir, eh. So, dapat, andyan yung pag-iingat. Siyempre, hindi sa contaminated, contaminate. Para, ang purpose dyan, para nabili na yung product mo, nagka-exam ka pa, at the same time, nakabigay ka rin naman ng benefits doon sa bumili. At sinisigurado ko na wala siyang iba-ibang mga synthetic ingredient. Pure. So, kailangan ito talaga bilhin nila, sir. Ay, marami tayo niyan. Marami tayong mga nyog ngayon dito sa Capiz. Ito pala, yung dito itong bago naman, pino yung mga bawang, sili, tsaka yung luya po, ano? Bago. Same din yun naman. Pero ginilubit na namin, sir. Tapos may ano na yan, may dagdag na yan, sir, na asukal. Pero yung asukal naman, sir, hindi naman siya totally na sugar, kundi yung sugar na muscovado. Yes. Sugar, wow. Coconut sugar, oo nga. Coconut din siya. Ayun. So, ito ang suka of life, vinegar of life. Kasi coconut talaga siya. May mga ano lang, pero ayun po sabi niya, bali pure, organic,
masustansya, healthy din siya, no? And sustainable actually siya. Ayun. Tama, So, sa mga nanonood dyan, try natin ito. Pangsawsawan. Pangsawsawan po. Sausawan. Pangluto din. Pwede rin pampaksiw. Pangpaksiw. Ayun. Pwede sa lahat. Sa balot. Magaganda yan. Sa balot. Oo nga. Kaya tigkilikin natin to. Sariling atin to. Galing to sa mga mananggite, sa mga coconut farmers. Galing sa... Tsaka, yun pa, when you buy this, yun nga, natutulungan nyo yung mga coconut farmers Correct, ng sir. Pilipinas, ng Capiz. Isa yan sa mga tagline namin. At the same time, meron pa kami. Mayroon pa kami, sir. Ang tagline namin ngayon na dapat maintindihan at ma-express namin sa lahat. Kami ang mangungubang negosyante na. Kung sa Tagalog, magsasakang negosyante. Yes. Okay. Ay, nung araw, wala pa niyan eh. Kasi puro lang sila mga... Yung dati nga mga farm worker lang ngayon talagang farmers na yung mga entrepreneurs. Yes. So, dapat lang para na umunlad naman ang mga mangunguma o farmers. Tsaka ang pinagkaiba po niya kasi with the help of the cooperatives din, kung farmer ang entrepreneur, mas gaganahan siyang magtanim, magtrabaho kasi kita niya yun eh. Kumbaga yung trabaho niya, hindi na pupunta sa iba, hindi na pupunta sa may-ari ng lupa, sa inyo mismo. Tama, sir. So yun yung para talagang ganahan mag-innovate, mag-try ng mga bago, mas galingan yung tanim, mas maging productive. Yes. Kasi kayo talaga yung pupuntahan ng kita ng mga yes, sir. At alam mo, sa totoo lang, nakabenefits ngayon ng mga coconut farmer. Alam mo kung bakit? Naggagawa kami ng organic fertilizer. Binibigyan kami ng PCA ng incentive per sack. Pero bibigay din naman ng Philippine Coconut Authority ito sa mga recipient, coconut farmer din, sa free. At mayroon pang kasunod yun na isang fertilizer ng salt natin, yung asin ba? Yun. So, dalawa yung nabibenepisyo niya ngayon. Natulong lang yun, hindi yan binibigay, hindi yan binabayaran sa free. So, laking tulong to sa mga coconut farmers. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Secuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. Ayun. Siguro naman po natin yung kwento, So, magkwentuhan pa tayo kung paano nga ba po nabuo ang cooperative at saka paano po ba kayo paano nyo nagawa itong si Sinamac. And gusto ko rin po tanongin kasi yun nga, kayo ay partners in life as well as partners in business. So, kamusta po yun? Siguro, pakwento po nakwento niyo po kanina na nagtrabaho kayo, then bumalik kayo, tsaka kayo talaga nag-focus sa farming. So, sige, pakwento po nung kwentong yun until now na successful na ang inyong business at ito na ang mga produktong ginagawa and binibenta ninyo. Yes, sir. Sa mulan sa portion, nakita ko talaga sobrang hirap talaga ng mga farmers. So, iniisip ko mayroon akong talento eh. Although hindi man ako professional,
pero may talent ako na kung saan puwede ko i-apply. So, the same time din-apply ko sa sarili ko, pero lahat ng business na yun ay wala si TI, wala si DTI, wala akong experience sa business. Million man yung nawala sa'king pera na inano ko yun, sinuffer ko yun na nag-create ako nag-ano ako ng business to yung paitloging baby o itik. So, diyan. Tas ang masama lang sa akin, nag-resign na ako sa trabaho. So, wala ng ibang source of income kung saan yung pera na kinuha ko sa company, andun lang kami lahat, estudyante, bla bla bla. Okay, so ito, although sabi ko, kailangan matulungan ko dito pala sa Coconut, matutulungan ko yung sarili ko, pero at the same time naisip ko din na mas maganda pala 'to, natutulungan ko yung sarili ko, at the same time nasasama ko yung mga kapwa ko, farmers. Kaya nag-partners na support, inano ko sa kanila, inisa-isa ko sa kanila, tapos, willing ka ba na suportahan mo ako dito? So, sa awa ng Diyos, matagal din naman muna bago siya napapayag at dami ding question, daming tanong. Pero siyempre lahat ng yun nasasagot ko at napapayag ko siya. So, dahil open-minded tayo, sir, nakikinig tayo sa advice ng mga professional natin, lalong-lalo na yung mga mababait na tao at yung mga nakikita mo yung sinseridad nila, yung malasakit, doon tayo umuhugot at ng mga idea at lakas na loob. So yan, nabuo lahat 'to, sir. Yun lang siguro 'no, At saka mabuti po hindi kayo sumuko sa business kahit na, medyo may mga ano po kayo dati, Wow, mga sir, tama. na-suffer na ano. Ang totoo lang niyan, sir, kung susuko man ako siguro sa pera. Ang maganda lang sa akin, sir, na siyempre sa Co-op wala naman talagang pera diyan. Dahil yung membership nila at sa kulang pa diyan sa palakad-lakad namin mag-apply ng registration, mga dokumento, mga accreditation, bla bla bla. So, ang maganda lang dito, wala na akong trabaho pero mga anak ko nagtapos at may mga maayos na trabaho. So, nasusuportahan kami. Pero sa ngayon, may pera na at may income na yung cooperative. So, wala na, stop na kayo. At the same time, sumusweldo na kami dito sa Wow. sumusweldo na kami dito sa Co-op. Wow. Yun lang. Pero siyempre hindi kalakihan, maliit lang yun. Although marinig ni Dodi, "Uy, bawal yan, under ano ka, no?" Pero siyempre, Allowance. sabihin ko naman sa kanila, hindi naman kami totally regular employees, on-call lang kami. Pero siguro talagang tinatrabaho namin na maayos. Si ma'am naman po, ano naman po ang inyong side ng kwento kung paano po kayo, siguro dugtungan lang din po or nung time na paano nyo po talaga nagawa itong ano? Actually, sir, galing kami sa association. Under RCEP kami, RCEP program. Kaya namin na-acquired yung mga machineries and then iba pang mga binibigay ng government natin like mga libreng binhi. So, under RCEP program yan, sir. So, parang napagod na siya, sir. Napagod na siya during that time na ang mga members niya is katulad ng sabi ko kanina, masyadong mga demanding. So, that time, sir, binitiwan niya ang association. Tapos, sir, yung sakto naman, sir, na ang Philippine Coconut Authority na si Sir Andy Laurelia, nakapag-usap sila. Sabi niya, noong, kasi mas matanda siya. So, sabi ko, noong sa Tagalog, kuya, Manong. Oo, Manong. Wag mong bitiwan. Mag-venture ka sa mag-cooperative ka. So kaya kayo nag-cooperative? So, sabi niya, mag-cooperative ka, ako ang bahala. Sabi niya, ako ang bahala na kumbaga, tinutos up niya kami na
iga-guide ka namin. So, para hindi kumbaga hindi ka na yung sumemplang-semplang, magkewang-gewang, iga-guide ka namin. So, andiyan yung katulad ng sabi niya na ang nagpa-accredit kami sa kanila, sa Philippine Coconut Authority din. Nagpa-registered kami sa Cooperative Development Authority. And then, maraming mga documents, pero lahat yon kumbaga, nalagpasan namin sa tulong din ni Sir Andy. So, tapos, ang malaking tulong na binigay niya sa amin is, hindi lang na pinag-co-op niya kami or pinabuo niya kami ng isang cooperative, kundi nagbigay siya sa amin ng isang machine na composting machine, rotary composter, and then the multi-purpose shredder na kung saan i-develop namin ang isa nilang kumbaga organic fertilizer na sila ang gumawa ng formula, kami lang ang magpo-produce out of the coconut. So yun ang kumbaga parang yun ang nakatulong sa amin ng malaki kasi kailangan namin mag-produce ng 1,000 bag a year para ibigay sa kanila, and then syempre meron yung kumbaga babayaran ng incentive nila sa amin. So so doon pa lang, sir, kasi wala naman masyadong kundi yung mga parang mga basura lang sa paligid na i-gather namin, and then gagawin namin ipaprocess namin, gagawin namin organic fertilizer. So yun ang parang doon nag-boost yung namin, yung business namin. And then etong sinama, sir, parang kumbaga side bit na lang yan, sir. Side bit na lang siya na since na nandiyan kayo sa coconut kasi, sir, pag nagte-trade pair, funded din ng CFIDP. So kailangan meron kayong mga display o mga products. So nandiyan ang mga product namin lahat from coconut, sinama, virgin coconut oil, may massage oil pa kami. Tapos meron pa kaming coco jam. And then lahat ng pwedeng gawin sa coconut. Meron mga coconut chips, may bocarillo, may yung parang mga panutsa, lahat, sir, na pwedeng Panutsa. Oo. Tapos, yun nga po, na doon siya na actually, sir, ang cooperative namin is 2 years pa lang, this coming June 8. Ilang farmers pala pang membro ng cooperative ngayon? Nasa 27 kami, sir. So, parang startup cooperative. Oo, startup talaga, sir. And ang tanong ko din pala po, no, so andito tayo ngayon sa Kapsu Balay Agri-Business Incubator. So yung dito naman sa ABI. So paano po kayo naman napunta dito, and ano yung mga benepisyong nakukuha ninyo? Oo. Actually, sir, napunta ako rito, hindi ko sukat akalain na mapunta kami dito. Kasi na-meet ko lang si Sir Russell. Sa DTI ko siya na-meet during isa namin na meeting. So, in-approach niya ako, sir. Sabi niya, baka gusto mong mag-join sa ABI. Tapos sabi ko, ano ba yon? Tapos in-explain niya sa akin na ganito, ganyan. Tapos, anong makukuha kong benefits dyan? Sabi ko, ganon. Tapos sabi niya, marami, ganyan. Tapos, actually, kami yung second batch ng ABI, sir. So, yun nga po, sir. Sige, sabi ko, sige, sir, try ko. Wala namang mawawala sa akin eh. At least madadagdagan pa yung knowledge ko kung ano pa yung ibibigay ng ABI. So, sila, sir, nagbibigay sila ng different kinds of training, product development. Sila rin yung nag-guide sa amin, sir, paano ng financial statement. Mga compliance. Oo, sir, accounting. Sila, Tapos lately, sir, sila yung Ay, mga grant. sir. Mga funding. mga funding, sir. So,
sabi nila basta kumpleto lang ang mga papers and then masipag ka lang at saka kumbaga yung eager ka talagang kung kumbaga maabot yung gusto mo. So sila nandyan lang sir, nandyan lang sila lagi sa kahit nga sa ang kagandahan nga nito minsan sir kahit sa hating gabi, nagwo-work sila sir kasi minsan tumatawag sila sa akin. Mga, ma'am, ganito, ganyan. Mga 10 o'clock. Minsan sir, nahihiya ako mag-reply kasi hindi na yung kung minsan may kailangan ako, hindi, kumbaga parang hindi, pinagpapabukas ko pa kasi nahihiya ako, hindi na office hour. Oo. So, mamaya tanungin natin sila, sila mga pag na-interview ko rin naman sila. Oo, ganun sila sir, ganun sila ka. Baka deadline na rin po yun, baka Ganon sila sir kumbaga malasakit at saka kaalaga sa kanilang mga incubators. Ang tanong ko pala po, so yung mga grant po na nakuha or makukuha ninyo, saan nyo sila gagamitin? Anong mga pag-i-investan nyo or ano? Sige sir. Okay. So sa ngayon, ang makukuha pa lang sir, o makukuha na? May mga nakuha na po, no? Yes, dami na sir. Sige, ano po yung mga nakuha nyo na at saan nyo po ginagamit yung mga grant na yun? Okay. So, ang unang dumating sa amin ng grant, yung organic, composting, machine. Grant na, galing yan sa Philippine Coconut Authority through Sir Andy Laurelia. Yan ang pinaka-highlight naming business ngayon dahil may sure buyer na kami. So, mismo Philippine Coconut Authority. Okay. Tapos ang masunod nanggagaling sa DE na under sa program sang R-Ship. Yun yung mayroon kaming harvester at tractor. Yung walk behind transplanter, no? So na-enjoy na namin, nandiyan na sa amin ngayon. At the same time, nagagamit na namin at siyempre may income. May income yung co-op kahit na konti pero at the same time nagkaroon ng trabaho si operator, si bagger. So nakapagbigay na kami ng trabaho. Tapos siyempre yung mga namin diyan, yung mga machine namin diyan, siyempre may operator din tapos plus helper plus yung mga transpo blah blah blah. So yun pa lang. Hindi, mayroon pa palang 1M. Yung sinabi ko kanina na 1M, nagagaling sa provincial agriculture office, no? Through sa province of Capiz through Ferdinand Castro, Governor Ferdinand Castro, and then under sa Sustainable Livelihood Program, tapos and then sa bayan na kung saan kami nandiyan sa Dubalag kay Mayor Coco, no? Malaking tulong to sa amin. At the same time, dati parang ang lamya namin, pero ngayon talagang masisigla na at magpupursige dahil hanapin sa amin yan kung saan namin dalhin yan. So dapat may paglalaanan talaga kami dyan at dapat may makita sila. So trabahoin namin yan. Aywan ko, baka may darating pa sa iba. Baka mayroon pa po. Patro, EBI. Tingnan natin, baka mayroon dyan sa DOST, no? Pero wala pa naman yon. So yun lang muna, sir. Ayun, siguro, meron pa po may dadagdag? Dagdag ko lang sir, no? Yung mga farm machineries namin, malaki ang naging tulong sa mga rice farmer. Yes. Kasi sir, katulad ng harvester, ngayon kasi sir, wala nang yung naggagapas talaga ng palay na katulad ng traditional na kumbaga traditional way na ginagapas nila yung palay. Tapos noon kasi sir, maraming yung mga talagang farmers sir. Ngayon sir, sa new generation wala na. Mga machine na gumagamit ng mga machine. So katulad nga sir ng meron ng mga harvester, so na papadali sir yung pag-harvest nila ng
hindi na sila masyadong nagagastusan. And Oo. then at the same time, short na yung period ng ano Mm. nila, nung pag oo. Oo, ng work Tapos sir, hours. oo. Tapos katulad naman nun sa tractor sir, sa land preparation is madali na rin. So kaya Mm. malaking tulong din talaga Mm. sir. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Ayun. Ito po final question para sa inyong dalawa. So kayo nga po ay partners in life din ano. So kamusta naman po 'yun yung parang ano since mag-partner kayo, business partner din kayo. So hindi ba siya mahirap or mas madali ba? Mas maganda ba ang ganong Sinasagot setup? sir Kasi siya. baka kayo po pareho. Sige. Kasi nakakarinig din po ako ng magandang kwento ng mga ibang startup founders na na-interview ko na partner sila, mag-asawa, ganyan. And then, din sila, co-founders din sila ng business. So, kamusta naman po yun? So hindi na ako magsisinungaling sir, no? Sabihin natin totoong buhay. Siyempre, husband and wife eh. Nag-aaway nga yung hindi, siyempre ibang usapin naman to, dapat seryoso to. At alam naman namin na marami yung nag-aabang sa amin. Although nangailangan din naman kami, pero nakita ko na mas marami pa rin farmers ang mas nangailangan at kailangan talaga nila compare din sa amin. Okay. Nagdidebate din kami. Pagdating dito, ano gagawin natin kasi nagkakaproblema kami minsan. Number one, kahit na pag-attend ng mga training, seminar, kailangan talaga sir ang financial eh. So sa naubos yung financial namin, kahit na sarili naming budget, wala na kami pang ulam. Yun yung dahilan ng pag nag-aaway kami minsan. Pero siyempre, nakukuha din naman sa maayos na usapan. At may tanong sa akin, sabi niya, saan tayo pupunta? Anong pupunta natin? Ay sinagot ko naman siya. Isipin mo na lang ako. Tanungin mo ako kung saan ako masaya. Sabi niya, saan ka ba masaya? Sabi ko, masaya ako sa ginagawa ko kahit naghihirap tayo. At sabi niya, bakit ka naging masaya? Ano bang pupuntahan ito? Gusto ko, lumaki yung cooperative at maraming magkaroon ng trabaho. Tapos ang pinaka-good news, sir, hindi ko sinabi sa'yo. Good news nga papunta kami doon sa sir nga kung saan magpo-produce kami ng crude oil. Tapos, blessing man na nung nakaraang buwan lang, nag-announce ang atong provincial galing kay Inday Bibi Jean Congresswoman Castro and then kay sa atong governor, kay Ferdinand Castro, na magkaroon tayo dyan ng feed milk na kung saan isa sa mga ingredient nila yung crude oil. At the same time, si PCE din mismo na yun ang ibibigay sa amin na project at ang mag-produce lang kami ng crude oil and then ang supply namin yung cooperative doon sa Iloilo na sila naman yung magpa-process as a mantika ready to market na. So yun lang. So malaki na yun. Pwedeng ilalaki ng cooperative namin. Maraming trabaho, etc. Pero
Pangarap lang yun na sa akin na yun. Ayun na rin pala ang vision niyo po para Yes. sa cooperative. Sige, si Ma'am Mirna naman, kaya naman po yung tanong ko kanina na kamusta naman po na gawin itong business na ito at the same time kayo ay business partners and life partners. Tulad nga po sir ng sabi niya, mahirap po talaga sa umpisa. Kasi unang-una sir, tinayo namin yung cooperative or siya yung founder na wala talaga kami as in 0 talaga. So, yung nakuha naming membership ng mga members and then the capital build-up is kulang pa sir, kulang pa sa mga paper, mga documents na inano namin sir. So, imagine sir, kailangan namin mag-bond sa CDA para makaproceed kami. And then kailangan namin hindi kami pwedeng huminto lang kasi nakapag-commit kami sir kay Sir Andy. And then katulad nga nung sinabi niya, gusto niya talagang matulungan yung mga farmers, hindi lang yung farmers na coconut farmers, kundi lahat ng farmers in all walks of lives. Tapos sir, katulad nga ng wala talaga kami sir as in sa katunayan nga sir, kumbaga nagtatravel kami minsan ang gasoline namin is kasya lang papunta sa Roa City and then pabalik wala na kami sir. Sabi Bahala namin, na. opo, bahala na. So sabi namin, bahala na, sige basta makarating lang tayo ng Roas and then maano lang natin yung commitment natin doon sa kanila. So ang masasabi ko lang sir, talagang committed siya sa kung anong yung sinimulan niya. So diyan na siya kumbaga parang naging niya sir, parang naging niya na, kumbaga kung tatanungin mo nga siya sir, kaya niyang ipagpalit yung commitment niya sa akin sir. Wag naman sana po. Wag naman sana, pero sir, yung kung pipiliin mo siya sir, sabi niya, oo. Tapos sir, yun lang po, talagang sinuportahan ko rin siya sa mga documentation and then sa mga seminar. Kung wala siya sir, ako lagi. Pero kalimitan sir, 2 talaga kami. Minsan nga sinasabi ko pa sa mga staff ng ABI, pwede ba kaming 2? Kasi parang ngayon po, kayong 2 ang nasa interview natin. Opo. Kasi sinabi ko rin po, pinagpaalam ko sa kanila kung pwede kami. At saka pero ayun nga, sana pareho, no? Sana yung commitment nga talaga for the cooperative, mas maraming matulungan na farmers. Tsaka syempre, sa inyong samahan pa rin, syempre, magkasama pa rin kasi, naman supportahan din at kung ano yung sinimulang vision. So, actually, ako po mismo ay supporta sa inyong vision, kumbaga. Kasi, marangal na po yan, na pangarap yan, na matulungan din talaga ang ating mga farmers. Yun lang naman sir, talaga ang vision namin, maimulat sa kanila kung kaano ang pagpa-farm, tapos and then matulungan lang talaga sila sir sa sa Yes, sir, kasi maging patas lang sir. Kasi kung andyan ng cooperative sir, meron silang kumbaga tatakbuhan na na mahingyan nila ng tulong or whatever na kailangan nila. Ayun. Maraming salamat po Sir Rodrigo and Ma'am Mirna sa ating nakaka-inspire at nakakaiyak na usapan dito. Pero ayun po. Maraming salamat po sa pag-share din about sa cooperative, pagkwento sa inyong mga ginagawa. And ayun, baka mayroon man nakikinig dyan na gusto makipag-partner up, baka may negosyante, businessman, or maybe from the government na na-inspire din sa ginagawa nila sir at nila ma'am. So, kung gusto po nila kayo makontak, how can they contact you? Meron na ba kayong Facebook page or website? So, siguro na lang po, pakishare na lang. May Facebook page po kami, sa po is SUWAK. SUWAK. Tapos yan dito. SUWAK. SUWAK. Yung SUWAK po, nakasulat opo. dito. SUWAK. So,
Magaling sa source. Yung parang ano siya, yung ano siya ng bulaklak siya ng niyog. Bago mabuo yes. yung lumalabas. Opo, So makikita po nila doon yung lahat po ng product namin. okay. Then yung mga naging journey po namin. Ayun. Sige, I'll also Thank you put po. the links po pag in-upload natin to sa YouTube and sa Spotify. And thank you very much po. Thank you. po, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. And thank you sa mga nakinig. Thank you po. Thank you very much to our 58 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. SmileChecks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. SchoolTech, all-in-one AI-integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car-sharing marketplace. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. DiviCode Technologies Incorporated, ID Solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by JIA Engineering Solutions, AlgaCon Aquafeeds, 1ALJ, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohey Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeCham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.